Iniulat ng Global Sumud Flotilla na hinarang ng puwersa ng Israel ang nasa 22 barkong malapit sa Crete habang papalapit ito sa Gaza upang maghatid ng humanitarian aid. Ang flotilla ay binubuo ng 58 vessels na nagmula sa mga bansa tulad ng Spain, France at Italy na may layuning lagpasan ng naval blockade ng Israel sa Gaza. Ayon sa mga ulat, isinagawa ang interception mahigit 965 kilometers ang layo mula sa Gaza sa international waters malapit sa Crete. Inilarawan ng mga activists ang insidente bilang piracy at inakusahan ng Israel ng illegal na pagsalakay at pagkuha sa mga sibilyan. Benim adım Hüseyin Şuayb, orada ve Almanya'da yaşıyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız bu Gazze'ye uluslararası sularda giderken İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığımız ve kaçırıldığımız. Ayon sa kanila, sinakyan ng mga puwersa ng Israel ang mga barko, sinira ang ilang makina at pinatay ang mga komunikasyon na nagdulot ng pagkawala ng kontrol sa ilang sasakyang pandagat. May mga ulat din na may mga barkong iniwan na walang kuryente at na-stranded sa karagatan habang papalapit ang isang malakas na bagyo. Kinumpirma naman ng Israel na hawak nila ang mga sakay ng flotilla at tiniyak na hindi nila ito sasaktan. Ayon kay Israel Foreign Minister Gideon Saar, nilipat ang mga aktivista sa Israel vessel at saka dadalhin sa Greece. Nilinaw ng Israel na ang operasyon ay isinagawa upang pigilan ang paglabag sa kanilang naval blockade at upang maiwasan ang posibleng paglala ng sitwasyon. Paalala ng Israel sa mga nais magdala ng tulong sa Gaza na sumunod sa prosesong kanilang ipinatutupad para hindi ito maituring na isang provocation. Samantala, nilinaw ng pamahalaan ng Greece na naganap ang insidente sa labas ng kanilang territorial waters at wala silang kapangyarihang manghimasok, maliban na lamang kung ito ay search and rescue operation. Umani naman ang batikos mula sa iba't ibang bansa at organisasyon ang nasabing operasyon. Sa kabila nito, nananatiling matindi ang sitwasyon sa Gaza kung saan mahigit 2.1 milyong mga tao na ang nahaharap sa matinding humanitarian crisis, kabilang ang kakulangan sa pagkain, tubig at serbisyong pangkalusugan. Patuloy naman ang panawagan ng international community para sa mas malawak na pagpasok ng humanitarian aid at paggalang sa karapatang pantao sa gitna ng tumitinding sigalot sa rehiyon. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.